Gandang mag-ising mo lahat. Pagkalang araw ng Panginoon. Last time, natin ng balita tungkol sa Neuratex. Balitaan ko yan. World Guinness Book of Record na massive na domino na Neuratex po. So, sa akin naman ngayon, yung sa Guinness World Book of Records, tinignan ko yung pagdating sa tao, kung gaano siya katagal mabubuhay sa mundo. And meron din record Guinness about that. So, the world oldest person made it to 122 was published last February 21, 2023. So kailan lang? Last February. Ang pangalan niya ay si Jane Halman, a French woman, and with her husband named Jean-Marie Robin, an expert demographer who studies the links between health and longevity. So, siguro may ambag yung kanyang asawa kung paano siya umabot ng edad na 122 years old. So, sino ang gusto mong mababuhay? Mahalin yung asawa. Yung binubuhay nila. Pero, so sa kanya meron siguro ang ambag ng kanyang asawa. Tapos healthy living. So, okay naman. So, baka meron pa lumangkas dyan sa gusto niya. And pagdating naman sa kayamanan, so sabi ng Guinness, the world richest man made it to $182 billion net worth, was published last January 10, 2023. So halos magkasunod sila. And named Elon Musk at the age of 52 years old. So, ang edad ko ngayon ay 53. So, siguro kahit $1 wala. Ito, $182 billion. So, sa po yung pinakamayaman ngayon. And isa sa mga record niya, ni Elon Musk, siya yung founder ng Tesla Incorporated, an American multinational automotive and clean energy company headquartered in Austin, Texas, also known the Techno King and billionaire whose fortune took a hit in 2022. So, may expand. Hindi na sa pinakamayaman. Nag-gain niya yung kayamanan na yun, halos isang taon lang. So, sabi rito, and billionaire whose fortune took a hit in 2022, while American billionaires collectively, so sama-sama na, lost $660 billion last year. So kung isa nag-gain ng ganong kalaking kayamanan, $182 billion, so lahat daw ng mayayaman sa Amerika, sama-sama na ay nagwalan sila ng $660 billion last year, including the 53 years old Amazon founder Jeff Bezos, $80 billion. The largest loss last year, 2022. So makita mo yung record ni Elon Musk. Hindi lang siya may pinakamayaman, siya yung nag-gain ng napakasing panahon. At yung panahon na yun, yung mga panahon na kung saan ang daming nalulugi during pandemic yan. So, napakahirap, ang hirap yata ang burahin ang record ni Elon Musk. So, kung ganun ka, may ganun kang buhay, ano feeling mo? Yung isa, matanda na, 122. Yung isa naman, napakayaman. Ano sa tingin mo? Satisfied ka?
fulfilled na ba yung buhay natin? Okay ba yun? Masaya ba yun? Kasi ang kasabihan ng mga Pilipino ngayon, and even buong tao, live life to the fullest. Yan yung famous cliche when it comes to yung purpose ng tao habang narito sa lupa. And kung di kayo naging Christian, o hindi pa kayo Christian, yan yung goal nyo. Yan yung aim nyo. Live life to the fullest. Dahil magkatapos ng buhay na to, amatay ka na eh. Ano ba sabi? Sa langit, wala nang beer. That's why we drink it. Drink it beer. So, sa langit, wala na rin kape. So, magkape lang kayo. Kasi pag nagkataon, kayo naman ang pagkakapehan. So, mas better na, magkape na raw kayo. So, yun po yung papasukan natin pag-aaral. Kasi, kadalasan, yung live life to the fullest, yun din po yung sinasagot ng Biblia. Sabi ng Mark 8:36, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" So kahit mag-gain mo lang ito. Kasi mangyayari na pagkatapos nung kay Elon Musk, hindi niya naman madadala lahat yun. Mapupunta yun sa mga anak niya, sa mga kamag-anak niya, sa asawa niya. Madadala yun. Kaya may ilan yung kwento ni kung alam yung kwento ni Alexander the Great, ano yung bilin niya sa mga generals niya? Yung kamay niya nasa labas. Marami siyang bilin eh. Pakita na wala, bare hands. Wala akong nadala. Kasi si Alexander the Great, lahat nasa kanya. Riches, power, pain, nasa kanya rin lahat. Pero after that, na-realize niya rin, bandang ulo. Tapos sasabihin ng ating Lord sa Matthew 4:4, "But in answer, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." So kita mo, kinokontradict siya. Sabi na hanggang di mo nakikita o nalalaman yung salita ng Diyos, yung kalooban niya, hindi malalaman kung ano yung purpose mo sa buhay na ito. Bakit ka binuhay ng Diyos at bakit ka isinila? At bakit ka pinagbigyan ng pagkakataon para mabuhay, manirahan dito hanggang sa mamatay ka? Ano yung purpose? Live life to the fullest? Ganun ba yun? Tapos sabihin pa nila, YOLO. You only live once. Kaya may mga teaching na yung tawag doon na hedonism. Hedonism is the pursuit of pleasure, sensual of self-indulgence, the ethical theory that pleasure in the sense of the satisfaction of desires is the highest good and proper aim of human life. That's the famous cliche, live your life to the fullest. Sana maging pakinabang sa ating ngayon yung pag-aaral natin ngayon ayon po sa Ecclesiastes. Kasi ang itatakil natin ng Ecclesiastes ngayon, i-cover niya na lahat ng book para mas naintindihan natin yung guide o yung operational procedure para maintindihan mo kung ano yung sinasabi ni Solomon. So sana maging makita rin natin kung ano yung purpose mo. Kung bakit sinasabi ng ating Panginoon na kung sino man ang umiigib ng mundong ito ay kinamumuya ng Ama. At hindi mo pwedeng mahalin ang dalawa, kundi kakamuyan mo isa, or sa meaning, sa other meaning, mas lesser yung isa pag minahal mo isa. Lesser love yung isa pag minahal mo yung isa. Hindi pwedeng at the same time, parehas mong equally love yung dalawa. So as Ecclesiastes chapter 2 verse 11, ito po yung ating pag-aaral. Ating pumuling basahin sa Ecclesiastes chapter 2 verses 1 to 11. The vanity of self-indulgence. I said in my heart, come now,
I will test you with pleasure. Enjoy yourself. But behold, this also was vanity. I said of laughter, it is mad, and of pleasure, what use is it? I searched with my heart how to cheer my body with wine, my heart still guiding me with wisdom, and how to lay hold on folly, that I might see what was good for the children of man to do under heaven during the few days of their life. I made great works. I built houses and planted vineyards for myself. I made myself gardens and parks, and planted in them all kinds of fruit trees. I made myself pools from which to water the forest of growing trees. I bought male and female slaves, and had slaves who were born in my house. I had also great possessions of herds and flocks, more than anyone who had been before me in Jerusalem. I also gathered for myself silver and gold, and the treasure of kings and provinces. I got singers, both men and women, and many concubines, the delight of the sons of man. So I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me, and whatever my eyes desired, I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart, and my heart found pleasure in all my toil, and this was my reward for all my toil. Then I considered all that my hands had done, and the toil I had spent in doing it. And behold, all was vanity, a striving after wind, and thus was nothing to be gained under the sun. Tapo mo na namin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy na ipapasalamat sa inyo sa araw na ito, dahil nagkalab niyo. Tunay nga po na ang araw na tayo kinangin niyo upang masalumuhan namin kayo sa inyong salita. Tunay na magpalain po kami, at dalangin po namin ang banal ng Espiritu niyo ay patuloy na lubukan kami ng kanyang kapangyarihan upang aming maunawaan at patuloy kaming maliwanagan ng inyong salita na siyang pinagpumulan ng inyong kalooban at katotohanan para sa bawat sa amin. Naway magsilbing diwalag ito sa aming lalakaran at sa mga ibang araw upang maalaman namin ang tinuturo ni Haring Solomon na tunay na kahulugan ng buhay. Ito ang aming isang dalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Ang Ecclesiastes ay translation daw ng Hebrew word Kohelet, which means one convenes an assembly or simply a preacher. So narinig ako sa assembly kasi ecclesiastical, ecclesia. Sa iyo ng church. Gathering, assembly. Ito yung Ecclesiastes naman, sa Hebrew word na kohelet, it simply means a preacher or a teacher. Throughout this book, the writer presents a series of questions in search of the purpose of life. So bakit kaya? So puro tanong na, puro parang ano na eh. Kumbaga sa ano ay parang isang malaking exam na o pagbabalik o evaluation sa buhay na naranasan niya. At sabi nga yung Ecclesiastes o mga aral, ito ay naisulat ng panahon ng kanyang climax.
na age or yung kanyang twilight. Sino rito ang 60? Up to 70? Ilan lang yan. Kasi kung yan ay, ilan ba kayo? 2, 3, 4, 4? Masusunod, isa na lang yan. Kasi pababa na yung edad ng ano. Pataas ng pataas yung benefits ng senior. Pababa naman ng pababa yung beneficiary na senior. Dahil nga yung peksi ang buhay. So, it's a blessing na maging 60 pataas. Pero kay Haring Solomon, dumating na sa time na nag-evaluate na sa buhay niya. So, tingnan niyo sa Ecclesiastes chapter 12. Kung paano na tinitignan yung kanyang sarili as a person. Saka na yung tungkol sa self-indulgence. So sa Ecclesiastes chapter 12, pagdating sa verse 2, ito ay patungkol sa kanyang paningin. So habang nagkakaedad pala, so bibihira lang isolated case na 1 year old, 2 years old pataas na bumaba, na yung mata lumabo. Pero naturally, pag tumatanda ka, umihina na yung paningin. And tinutukoy niya rin pagdating sa kanyang kalakasan sa verse 2. And even yung kanyang ngipin, yung sinasabing pearl. So dati, kompleto yung perlas ang ngipin mo. Ngayon, iilang perlas na, nalalaglag na. Sabi naman sa verse 5, meron na rin siyang fear of heights. So, naalala ko nung nasa tenement ako, nasa 7th floor kami, pinakamataas na yun, 8th floor na yung rooftop. So, dahil walang susi yung rooftop sa 8th floor, dumadaan kami sa gilid. So, normal lang sa amin na sumilip sa baba na napakaliit na ng tao. Wala kaming takot sa height. Pero ngayon, pumunta ako nung Diyos, inakit yung tower, may lulan. Hindi kaya ng bata pa, wala pang lula. Kaya pa namin tumawag sa tenement sa labas. Na kumakapit lang sa bakal. Wala kaming pakialam doon sa lalaglagan namin na 7th floor. So sabi niya, natakot sa heights. Ang pagdating sa 6 and 7, nararamdaman niya na yung kanyang kamatayan. Kasi nagde-deteriorate na yung kanyang health. So yun, ganun pumapasok si Haring Solomon. Tapos ngayon, ini-evaluate niya na ang lahat, even yung kanyang achievement, kagaya sa ating teksto. The quality of self-indulgence is perhaps the easiest of topics for us to identify with because it covers the smorgasbord or mixture or pinaghalo-halo at pinagsama-sama na fleshly desires we most typically crave, and that is wealth, power, status, and sexual intimacy. So makita mo kaya nung napili ko yung teksto na to, kasi eto na yung i-covers na lahat. Kasi after that, mga wisdom, so iba't ibang ano na yun, topic na. Pero one thing na ano nito, is salitang vanity. Bakit sinasabing vanity? Kasi ang common na meaning ng vanity ay meaningless. Pero biblically, maraming isang tatamaan when it comes to the word na equal ng vanity ay meaningless. Kasi sa English, kahit tingnan nyo lahat dyan, everything is meaningless. Vanity. Pero titingnan natin when it comes to biblical meaning ng vanity. Solomon sought after, accomplished, and exceeded these feats to the extent that no man could rival him. His vast array of riches, entitlement, personal conquest, and material accumulation were unparalleled. Yet, he was not supremely satisfied with his work hard, play hard attitude that boastfully demanded great reward for the fruits of his labor.
no joy, no satisfaction, no contentment, only a spiritual black hole, void of even the slightest spiritual rest. Only the work of flesh as coined indirect by Paul. So makita mo si Solomon ang nagsasabi nito. Nabasa kang nakaraan, pinaglayabang ni Father Reyes yung kanyang iPhone 15. Hindi pa ako nakakarating sa iPhone 13. Even 12, 11, 10, 9, hanggang sa umaga, hindi pa ako nakakapot doon sa iPhone 15. Ilan pa lang meron. So makita mo yung ano nila, yung indulgence. Para sa ito, so makita natin contradiction sa sinasabi mismo ni Haring Solomon, yung sinasabing meaningless. Kaya pag sinabing meaningless yung vanity, maraming contradiction when it comes to biblical interpretation. Kasi mismo si Solomon ang kumukontra rito. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 9, tingnan natin, and ika-plus sa taas. Ecclesiastes chapter 9, verse 7 to 10. Sabi ni Pablo, inuutos niya na lahat ng bayan ng Diyos na i-enjoy ang buhay despite its futility, harsh realities, and uncertainties, and to work with full vigor. So, ibig sabihin, in-encourage na rin talaga. Kami na kong mga aral na ang turo ni Pablo, maging kontento ka kung anong meron ka. Pero, mag-strive ka pa rin. Huwag kang manatili na mag-strive ka pa rin. Pero kung anong meron ka, makontento ka. Pero it doesn't mean na stop ka rin. Mag-strive ka pa rin para ma-enhance, ma-flourish, or magkaroon ka pa ng growth. When it comes to kung anong meron ka. And one thing na sinasabi doon, dapat gamitin mo yun for God's glory. So makita natin, hindi ito tama yung meaningless. Kasi sa buhay niya, no, nandun din yung pagiging meaningful. Lahat ng kanyang achievements, binabanggit niya rito. Lahat ng kanyang acquisitions, mga nakuha, binabanggit niya rito. So ngayon, ang tanong, what is the meaning of the word vanity? So it's not meaningless in the sense of worldly meaning. What does it really mean of vanity? So ang ating topic po ngayon, yung vanity of self-indulgence. And ang ating title ay The Biblical Meaning of Vanity. Vanity, sabi nila, meaningless, worthless, weightless, fruitless, pointless, vain, emptiness, useless. Ang vanity po ay galing sa Hebrew word na hevel. Ang wind mist, puff of smoke or vapor, disappear quickly. Para sinasabing man's life is like a breath. So ngayon, papasok tayo sa point 1. Kasi ang vanity ay may dalawang aspeto. The quantitative aspect and the qualitative aspect. Quantity when it comes to yung kanyang duration, yung span. Quantitative aspect is in a state of quantity, like span, duration. Kaya sinasabi sa verse 3, during the few days of their life.
At makikita rin natin sa ibang teksto ni Pablo, ay ni Solomon, sa Ecclesiastes, sa chapter 6, verse 12, na sinasabing, He lives the few days. So, yun po yung internal correlation ng teksto sa verse 3. And even chapter 7, verse 15, ng Ecclesiastes, In my vain life, I have seen the righteous man perishes, and wicked man prolongs his life. And even sa chapter 9, verse 9, all the days of your vain life. So when it comes to quantitative aspect ng vanity, ano ibig sabihin? Ano pinupunto? It means transiency. Transiency is a noun. It means transitory, temporal, na ibig sabihin against sa eternal. Temporal, eternal. Transiency is ang ibig sabihin nito ay shortness or brevity, shortness of time, while eternity is unending time. Shortness of duration. Kagaya ng mismo nagsasabi sa Ecclesiastes chapter 3. Sino pamilyar sa inyo sa Ecclesiastes chapter 3? Sinasabi sa verse 1 to 8, there is time. 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 Pero, yun po ay against sa timeless. Temporal and eternal. So, sa quantitative aspect ng vanity, it means transiency. Sabi sa Psalms chapter 39, verse 4, na, ayon sa NASP, sabi niya, Lord, make me to know my end, and what is the extent of my days. Let me know how transient I am. So doon ko nakita yung word na exact, transient. Pag nagpunta sa Baguio, ano nga natin yung tutuloy nyo? Transient house. Ibig sabihin, for the meantime, overnight. So yun po siya nasabing transitory, temporal. So sabi sa Psalms chapter 39, verse 5, Behold, you have made my days a few hundredth, and my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath. So makita mo, few, mere breath, yung kakapraso. Kahit umabot ka pa sa 122, nung kinilala sa word genius, still short breath. And even sa Job chapter 7 verse 16, I lost my life. I would not live forever. Leave me alone, for my days are a breath. So makita mo, lahat tinutukoy yung patungkol sa buhay ng isang tao na napakaksing. Kahit ikaw pa, yung kasabihan ng mundo, ang mga masasamang tao, matagal yan mamatay. Sabi ko nung panahon ni Job, sa kanya, si Job nga ba yun? Sino? Ni Noah? Sino yung mga nakukuha kagad? Mabubuting tao ba may sibuhay o masasamang tao may sibuhay? Sabi ko, when it comes to Bible, kahit gusto hindi mo pa masama o mabuti, gaya sinasabi rito ng teksto sa Ecclesiastes 6:12, sabi niya, the righteous man who perishes and the wicked man who prolongs his life, pero still a vanity, a vain life. Kaya nakikita natin ito sa New Testament kay James chapter 4 verse 14.
Sabi ni James, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. So yun po yung tinutukol ni Hari Solomon na vanity. Ano, napakaising word lang, verse 3 lang ng Ecclesiastes chapter 2. Pero it covers lahat ng kanyang sinasabi. Maiksi ang buhay. Kahit anong achievements mo, kahit ano pa nangyari, kahit ano pa yung gawin mo when it comes to your health. Ano ba yung Indiana Jones, sinahanap yung copa ni Jesus Christ? Tapos yung tubig, dapat kukuha ng tubig para mayroon para maging forever lang. Kwento lang, yun totoo. Ito nga sino ba yung mababuhay? 122 years old, si Jim Calman. So yung asawa niya, expert ng demographer between health and longevity. Pero mamatay pa rin. Kasi lahat po tayo, covered tayo ng death. Lahat po tayo pag-deteriorate. Mapoprolong lang yung buhay mo, pero mamamatay pa rin tayo. Still a vain life. So ano ngayon yung hamon sa atin? Gaya na sinasabi ni Pablo, ay ni Solomon. So tinungayan natin na sinabi ni James, sinasabi ni Santiago na ang buhay ng tao is nothing more than a mist that appears for only a little while before it disappears. Your life is transient, temporal. Therefore, use it for God created you to do good. So habang mabubuhay tayo, kaya mayroong ipiling si Haring Solomon. Remember your Creator in the days of your youth. Habang malakas ka pa, kasi nagsasalita si Haring Solomon dito, hanggang sa mawawala ng lakas mo. Sunod, mawala na yung boses mo. Mawawala na yung panungin mo. Kaya habang nabubuhay ay kaya pang kumilos para sa Diyos. Gawin mo lahat for God's glory. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So yun po yung ano sa atin. Lakaran po natin yung kung anong kalooban ng Diyos. Kasi sinabi rin hindi ba tayo yan? Bumigay na agad ang boses mo. Laki ah. So, nakahaba buhay ko na. So si Haring Solomon din nagsasabi na yung kahit yung pag-inom ng alak, in-enjoy niya. Pero guided siya ng wisdom. Di ba sabi guided siya ng wisdom? So ibig sabihin, hindi siya nagpapakalasing. Inaano niya lang kung ano yung benefits nung alak. So yung evaluate niya. Imagine mo, ano kaya merong alak si Haring Solomon? Ano ba pinakamahal na alak? Hindi ako pamilyar sa brand ng alak. Pero ang alak pala ay nakabase sa walang taon siya pinerment. So, ano ba pinakamahal? 10 years? 15 years? 20 years na alak? Pero yung gumagawa, wala na, pero alak andun pa. Pero sabi ni Haring Solomon, pag tinitin ka, vanity. Siguro may kwarto pa sila ng lahat ng nakabarel, nakaboteng alak. Mamahalin, gaya pa sa iba't ibang bansa.
nanonood ng mga pelikulang galing sa ibang bansa, mga Americans, even Europeans, French. Pagdating sa alak, kailangan pag nag-serve ka, walang matatapon. Kailangan igagano mo. Kasi isang patak lang nun, baka kulang pa yung sweldo mo sa araw na yun. Kung gano'n sa kamahal. Pero kailangan sila mo. Wala, vanity. Hindi siya na-satisfied. Wala satisfaction. Empty, vacuum. After that, wala na. Hindi naman nagre-retain. So, malinaw sa kanya, walang satisfaction ng tao. So, kung isasama mo lahat, vanity. So, everything. Gawin mo na lang para sa Lord kung anong kalooban niya. In your vain life. Everything na gagawin natin dapat for God's glory. Not for our own glory. Kasi kadalasan ngayon, tao, ang prinsipyo na ngayon, yung kaya sa gusto maging famous, kaya gusto niya maging powerful, for his own glory. Pag nanonood ako ng social network, grabe, puro lahat, puro self-glory. Gusto niya maging famous, maging powerful. Gusto nilang maging maganda, bata. Hindi naman for God's glory yun for their own glory. So yun po yung hamon sa atin bilang mga nagtagal. Habang nandito tayo at natitirang buhay natin, gawin natin to for God's glory. Pangalawa, mapapansin natin yung qualitative aspects or yung quality or state, distinct character or degree of excellence possessed by someone or something. So, palawang natin sa vanity, yung kanyang qualitative. Yung state, distinct character or degree of excellence possessed by someone or something. Yan po ay paloob sa verses 4 hanggang 11. So, makita mo yung quantity, isang verse lang, pero it covers lahat ng Ecclesiastes and even buong book ng Bible. Tapos dito, sinabanggit niya ilang lahat ng kanyang achievements, accomplishments, and acquisitions. Solomon laments that his pursuit of leisure and accomplishment do not result in lasting fulfillment. Grabe ito si Ari Solomon. Mamaya isa-isa natin mga tinutukoy niya na yun. Ibig sabihin, yung pursuit of pleasure apart from God does not satisfy. Kaya makita mo when it comes to fruit of the Holy Spirit, pag ginamit mo yung secular dictionary, meron lahat yun. Meron lahat yung fruit of the Holy Spirit. Yung joy, love, self-control. Nandun, makita mo. Pero makita mo dapat yung ayon sa theological dictionary kukunin. Kasi magkaiba ang dictionary na secular or worldly pagdating sa biblical and theological. Kasi when it comes to peace, pag nagkakagulo na, wala nang peace yan sa mundo. Pero sa isang Christian, kahit may gera, kahit si Pablo, nakaposas, nakakadena pati paa, umahawig. So makita mo contradiction yung salitang joy. Pero sa mundo, pag sinabing joy, kailangan may satisfaction ka sa lahat ng meron ka. Masaya ka. May galak ka. Pero pagdating sa theological and biblical, iba. Kahit lumuluha ka, pwede kang may joy. Kahit nagkakagulang mundo, nagkakaroon ng banta at malapit na magkagulo, still as a Christian, mayroon kang peace. Kaya magkaiba siya ng when it comes to worldly and biblical meaning. Sabi rito, a
pursuit of pleasure apart from God does not satisfy, does not provide meaning, and can indeed lead to sin and destruction, as the good gifts are turned into idolatry, addiction, abuse, and selfishness. Selfishness. So may mo lahat ng worldly pleasures. Pag hindi yan sa Lord, yan ay maglusulta ng idolatry. Kaya may sabi nung 1 John, lahat ng umiibig sa mundo na to, wala ang pag-ibig ng aking Ama sa Kanya. Kasi hindi mo pwedeng ibigin ang mundo. At at the same time, ibigin mo rin yung Ama. Walang equal. Ibig sabihin, pag minahal mo to, mundo na to, lesser love ang pag-ibig mo sa ating Ama. So, ibig sabihin, papasok sa idolatry. Siya yung Diyos mo. Even si Pablo sinasabi rin when it comes to wife. Pag yan ay Diyos mo na, sinasamba mo na, sa kanta ni Ray Valera, idolatry na yan. At pagdating sa mga material, possessions, pleasures, papasok din niya sa addiction. Papasok din sa, wala ka nang minimum or maximum. Wala, maabuso lahat. And even yung selfishness, magiging makasarili ka na. So ngayon papasok tayo sa point 2. Ang point 2 na tinatawag dito, yung sinasabing mga rubbish, futile, filterage. So ang ating point 2, yung qualitative aspect ng vanity ay futility. In Greek, Matiaos, a word borrowed from the Hebrew language, literally meaning vain, sa Greek na Hebel. So makikita natin yung sinasabi rito na futility sa other text. Sa Isaiah, ang sabi ni Isaiah, chapter 64, verse 6. Ito, kilalang ito ng mga mahilig magbasa sa Old Testament. Sabi sa Isaiah chapter 64, verse 6, we all have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like polluted garments. In other words, filthy rags. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. So makita mo, lahat tayo ay parang polluted garments, filthy rags. At sa panahon nila, ang ibig sabihin ng polluted or filthy rags, yung ginagamit ng mga babae when it comes, meron silang monthly period. Kasi when it comes to marumi, tinutukoy nila yung dugo. Kaya ayaw nila nung yung mga hayop na binigtin, hindi lumabas ang dugo, tapos kakainin mo. Marumi kasi sa kanila ang dugo. Hindi nila iniinom, tinakain ng dugo kasi marumi. Kasi lahat ng toxin naman talaga biologically, scientifically, nandala. So lalo na kung yan ay, iba sana yan, ay ginamit ng babae na may mens. Yun yung tinutukoy ni Isaiah as polluted garments. Ganon daw tayo, even our mga toils and works. Sabi ni Pablo naman sa Philippians chapter 3, verse 8, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord. For His sake, I suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So, makikita mo rin yung accomplishment, yung accumulation and acquisitions ni Pablo bilang Pariseo. Sabi niya, lahat yun rubbish. Ano ba ano yung sabihin na rubbish? Sobra. Rubbish. Ano ba yung sabihin na rubbish?
Yan, sa USB, habis na lagi ng dito. Then yung laway ng aso. Okay, so, ang tayo. What's the meaning of utility? Utility is the quality or state of being futile, useless, pointless. Hindi ko masabi yung meaningless. Dinisregard ko na yung meaningless. Kasi contradiction yun sa buong ng Ecclesiastes, even sa Bible. It's not meaningless. Sabi rin, ang futility ay ang tawag dyan ay weightless. Nakita natin sa word study kung ano yung ibig sabihin ng weightless. Ang sinasabi rin siyang empty. Nang sinabing futility, empty. Ang empty sa Greek ay kinos. Diyan ang galing po yung sinasabi na kenosis. Self-emptying, doon sa Philippians chapter 2 verse 7. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Philippians chapter 2 verse 7. Kinos, empty, vacuum, black hole. Basta wala, vanity. Parang sumusuntok sa hangin. Ano pa sabi nila? Suntok sa buwan. O kaya parang nagpapandar ng sasakyan na naka-idle o naka-neutral. Nauubos na yung gasolina mo, pero wala kang nararating. Ano ba ibig sabihin ng utility? Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 4, verse 8, his eyes are never satisfied with riches, no satisfaction. Sabi niya, this also is vanity and unhappy business. Ecclesiastes chapter 5, verse 10, he who loves money is vanity. Ecclesiastes chapter 6 verse 2. God gives wealth, possessions, and honor. He lacks nothing of all he desires, yet God does not give power to enjoy them. Wala. Yung magkaroon mo ng joy for the meantime, hindi long lasting. Nakita mo lahat ng mayayaman, powerful, wala naman walang limit eh. Laging gusto nilang mag-accumulate. Si Bilyara, sino pa yung mayaman pa? Si matusin pa sarili niya, pamilya niya, hindi nila mauubos yun. Pero dahil addiction, nagamay na nila paano mag-accumulate, tuloy-tuloy lang. Walang satisfaction. So pagdating naman sa other na correlation or external, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain, not in vanity. Yun lang sinasabi na yung that in the Lord your labor, yung word na that in the Lord, lahat ng toils, labor mo, pag yan ay sa Lord, lahat ng ginagawa mo. Sino pa yung nakakaalala rito ng crown of righteousness? Ito sikat na sikat ito nung bata-bata ako mananampalataya. Yung putong ng di ba? Yung reward. Lahat ng ginagawa mo for the Lord. Lahat ng ginagawa mo for the Lord, siya lang ang not in vain. Siya lang ang hindi vanity. Kasi bakit?
Maglalong last hanggang eternity yun. Merong crown of righteousness. So, ibig sabihin nun, ni Pablo, we should persevere in faith and live faithfully amid the profound frustrations and tensions of the present evil age. So, yung binibili ni Pablo, hanggang sa ngayon, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kasi kahit yung panahon na ngayon na sinasabi, even sa panahon ni Pablo, hindi lahat yun sasaayon sa iyo. Pero ang sabi, be steadfast, immovable. Kasi lahat daw ng pagpapursige mo, yung pagiging faithful mo, hindi yan in vain. Lahat ng ginawa mo for the Lord is not in vain. Kasi lahat yan, kikilalain ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik at maging sa kabilang buhay. Yun lang ang hindi in vain. Kahit pa ma-achieve mo kung ano pa meron si Haring Solomon. Kaya sabi nga ni Pablo, we should persevere. Manatili tayo, huwag po tayong matinag. Even sa iba't ibang klaseng temptation. Be still. Be faithful. So, ngayon tingnan natin, babalikan ko bago tayo pumasok sa challenge. Magandang puntahan yung kung ano ba yung mga achievements ni Haring Solomon. Nabutik sa mind ko. Ano ba yung mga achievements ni Haring Solomon? Kasi lahat siya kung basta walang makakapantay. So ano ba yung mga accomplishment ni Haring Solomon? Sabi niya, I've made great works, verse 4. I built houses and planted vineyards for myself. So imagine mo kung ano yung mga tinayo niyang bahay. Si Haring Solomon, architect din siya. Makita mo kung paano siya mag-build. Hindi lang yun, pati yung patubig. Ang patubig niya, hindi yun sa barangay. Even yung forest. Kung paano niya pinapupunta yung irrigation doon. Si Haring Solomon yun. Dala-dala yun hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Yung kung ano yung mga irrigation na yung ginawa niya. Lahat yun. Hindi na sabihin nyo kung hindi yun great. Sabi niya, I made myself garden and parks. Si Sister Edna galing sa Perlas ng Sina. Karta. Pero nung napunta ako sa Thailand, ang dami ng mga ganda. Di ba, napunta ka sa Bali, yung garden na puro bulaklak, tapos may mga design, tapos napunta ako sa Thailand, ang laki ng pwesto ng puro bonsai. Kasi isang bonsai lang, masaya ka na ang mahal eh. Pero napunta ako ng Thailand na garden, puro bonsai, kaganda. So imagine mo kung anong sinasabi ni Haring Solomon dito. Garden and parks, and planted in there all kinds of good trees. All kinds. I made myself pools from which to water the forest of growing trees. Forest ang kanyang ginawang irigasyon. At ano pa? Sabi sa verse 7, I bought men and female slaves and had slaves who were born in my house. So imagine mo, hindi sa umuupa ng mga katulong, mga utusan. Binibili niya yun. Di imagine mo, pas nanganganak pa, di mas lalong narami yun. Sa panahon ngayon, sino panangalala ng napakayaman? Pero yung mga alipin niya, mga binili niya. Si ano kaya? Si Manny Villa. Meron kayong mga binibiling mga katulong yun. Siya talaga may ari. Meron pa ba sa panahon natin ngayon, yung mga katulong mo, mga binili mo, yung sa iyong buhay.
Kaya binabanggit yun ni Haring Solomon. I had also great possessions of herds and flocks. So, 2 million to count to. More than any who had been before me in Jerusalem. So, yun yung mga accomplishment na acquisition niya. I also gathered for myself silver and gold. Alam niyo, pagdating sa 1 Kings chapter 10, verse 14 to 22, yung sinasalaysay niya kung ano yung gold na yun, meron siyang 666 talents a year. At yung 666 talents a year, pag inano mo yung ginto na yun, sa panahon natin, ito total mo, yun ay 25 tons of gold yearly. Anong tons? 25. Ilang pa ang tonelada? Ilang kilo ba yun? Kilo yun, ha? 1,000 kilos. 25 tons of gold yearly. Nasabi siya ng Solomon, yung kanyang mga steps, yung kanyang sahig, common ang ginto. Tayo bilib na doon sa Dubai, yung doorknob, ginto. Kaya ang Solomon, lahat ng sahig niya, ginto. Tapos yung kanyang silver, parang ordinaryo lang na parang bato lang ang silver sa panahon niya. Bakit? Ikaw ba naman pagkalooban ng buno at talino? Yung mga kings, parang sa panahon ni, sino ba yun? Si Daniel, saka si Joseph, yung dahil sa talino mo, kahit yung mga hari, pero bibigyan ka ng kapangyarihan at kayamanan dahil lang sa talino mo. Ganon din nag-accumulate. Kaya gusto mo kung gaano siya kayaman. At sabi, nasa 20 to 30,000 na tao ang pinakakain niya daily. 20 to 30,000 pinakakain niya daily. So, anong kingdom? Siya nagpapakain doon. Nasa magkano kaya yun? Ano ba yung achievement niya? Ang kanyang asawa, 700 plus. Bakit? Kasi dahil mga hari sa iba't ibang bansa, dahil gusto silang magkaroon ng alliance, yung mga kanilang princess, pinapakasal sa kanya. Para mayroon ng alliance sa kanya sinasabi ng pag-share ng gusto nila mapahaginan ng talino niya, kaya mga prinsesa nila, yan niya asawa ni Haring Solomon. Tapos ang bigat pa dito, 300 concubines. Ang concubines pala, wala siyang, hindi siya asawa, hindi siya wife. Yan daw ay for sexual desires only. Bilang attachment na rin sa 300 na concubines. Kaya sinasabi sa Ecclesiastes 11, verse 1 to 3. So imagine mo, kung ikaw ay lalaki, anong pleasure mo when it comes to women? 700 plus ang asawa, 300 ang concubines. Pero still, ang sabi niya, panganati, black hole, empty. Sabi niya sa verse 9, so I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. All my wisdom remained with me. And verse 10, and whatever my eyes desired, I did not keep from them. Kung ano yung gusto ko, makakukuha ko. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil, and this was my reward for all my toil. Sabi niya, then I considered all that my hands had done, and that all I had expended in doing it, and behold, all was vanity, and striving after the wind, and there was nothing to begin under the sun. So ano ibig sabihin ng nothing to begin under the sun? Under the sun.
lahat na nandito. Everything apart from God, lahat po yan, vanity. Black hole, wala kang satisfaction dyan. Kaya ang mga Christians lang na binigyan ng fruit ng Holy Spirit, sila lang ang may contentment. Ang sabi ni Haring Solomon, yung may hirap, kahit wala siya ng lahat na yun, still, matutulog sa may umping. Mahabot pa. Hindi kaya, pag mayaman ka, naku, pagkaibang tulog ng mahirap, sa napakayaman. Ang mayaman, natutulog na, binibilang pa yung kanyang kayamanan. Lalo niya, sinisecure na pa, tulog na yun. Nakikipag-transact pa yan. Para yung supervisor namin nasa San Miguel kami, sabi ng asawa, alam mo yung bisor niya, yung manager niya na yan, abay, tulog na, nabubukos pa. Nandun na yung pinagbuhay. Nakalungkot. So ngayon, ano yung ayon sa ating pagkakaintindi sa sinasabi ngayon ni Haring Solomon when it comes to the word vanity. Yun yung among sa atin ngayon. Gaya ng ating aral kay Haring Solomon. Are you living for your own good pleasure or for God bless you? Are you a Christian? Are you a believer? Are you living for God's pleasure? Or still for on your own pleasure and self-glory? Sabi sa 2 Corinthians 5:9, so whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Nasa loob ng bahay, nasa opisina, nasa school, at kahit saan pa man, make it our aim to please Him. And even sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so that whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Diyan pumapasok yung utility. Ang glory po, ayon sa Hebrew Bible, I translated in Christian Testament as Greek word, doxa. Diyan ang galing yung doxology. Doxa, glory. The Hebrew word is kabod. Capital letter K, B, as in Victory, and D. Ang ibig sabihin yung importance, yung weight, the presence or heaviness. So yun po yung doxology when it comes to for God's glory, yung bigat. At ang primary meaning ng kabod, it means glory, respect, honor, and majesty. Yung utility, weightless. Ang kabaligtaran yung glory, weight, glory, respect, honor, and majesty. Yun po yung futility. Futility against glory. Transcendency against eternity. Sabi niya sa scroll, only the existence of the transcendent God can provide us with any meaning. Live life with reverence to Him under heaven is never an exercise in futility. Lahat na ginagawa natin for the Lord. Mag-aasawa ka for the Lord, in the Lord. Magtatrabaho ka, mag-aaral ka, may pagrelasyon ka, mag-accumulate ka ng property, ng wealth, in the Lord. Lahat yun, hindi yan mapupunta sa vanity. Only in the Lord. It is never an exercise in futility. Bilang pagtatapos, as a Christians, we are to live life under heaven
Not only to the fullest but the famous cliche. Live life under heaven, aware of the Lord who sees us and who will render judgment on what we have done. Gaya sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12. What is the summary? What is the conclusion of the matter? Fear God and obey what is command. And obey His command. Yun yung conclusion of the matter. Yun lahat, after na diniscuss lahat ni Haring Solomon, ito yung conclusion of all the matters. Fear God, matakot ka sa Diyos, at sumunod ka sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Ang tunay na alaga at katuturan ng ating buhay ay nagsisimula sa ating relasyon o kaugnayan sa Diyos. Hindi sa mga lupang pag-aari, kalayawan at sa pansariling pagluluwalhati. At nabasa ko merong poem si Charles Thomas Studd noong 1816 to 1931 si Charles Thomas Studd. Yung only one life will soon be past. At nagawa yung awitin ni Lani Wolf na only one life. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. All you want chance to do His will, so give it to Jesus all your days. It's the only life that pays when you recall you have but one life. So, bago po tayo manalangin, inimbitahan kayo na kung sino man sa inyo wala pa rin sa Diyos. Ang hirap pong abutan na wala Kristo sa puso. Everything will fall into vanity. Alam mo, ang pagkakaiba ng Christian sa hindi-Christian, lahat ng memories ng Christians dito sa lupa, burado lahat yan. Even yung relasyon mo, kahit kung sino pa yung asawa, burado lahat yan. Ang maririting lang sa'yo, yung glory ng Diyos. Yung lahat ang magiging source ng sorrows mo, yung pinagmumula ng pag-iyak mo, babawala yan. Sabi sa Revelation, hindi ka na iiyak kasi lahat yung burado. Pero sa hindi mananampalataya, kasama sa torment and punishment and condemnation, lahat ng memories dito mananatili. Kaya nagtitingo ka ng bagang kasi kaya niya. Kala ko nasa church ako. Pero bakit nandito? Kala niya kasi. Kala niya ganun ang buhay dito sa lupa. Ang buhay ng Kristiyano, religion, no, it's not a religion. It's purely a relationship. It's not a religion. Hindi daily lang ginagawa mo. No. Pag yun lang pagkakaintindi mo, religion ang Christianity, alam mo na kung sa kababagsak. At isa ka sa magtitimbagan. Magangahalin ang bagang. Because of yung sinasabing regrets. Kala ko. Kaya sabi nga, marami ang namamatay sa maling akala. Mismo si Jesus Christ nagsabi sa Matthew 4, verse 1 to 11. So ito yung temptation. The Lord was tempted through these indulgences in wilderness. Pero lahat yun tinanggihan niya at ang sabi niya, sa Diyos ka lamang sasamba. Sabi ni Pablo, Philippians chapter 3, all things were rubbish to fall. And even dyan, sabi niya sa 1 John 2:15, whoever loves the world, the love of the Father is not in him. So, bilang paayag sa inyo, sana huwag po kayo maabutan ng kamatayan wala sa Kristo. At kung ikaw ay Christian, yung nalalabi mong buhay, vain life, i-render mo lahat yan for God's glory. Kasi yan lang po ang merong timbang. Yan lang ang hindi mapupunta sa vain sa pamilya.
all the things that we do for God's glory. Tatangan na namin. Pakilang na kami kayo patulong salamat sa inyo sa araw na ito. Tunay nga ng araw na ito ay itinangin mo upang magsilbing kapahingaan sa amin at magsilbi rin na kalakasan at kagalakan sa bawat sa amin.